Isang araw, napagpasya ng grupo ni Cristel na tumambay sa isang cafe upang gumawa ng research nila sa isang major subject. Sa isang lamesa kung saan nasan sila ay makikita mo na abala sila sa paggamit ng kanilang laptop at ang iba naman ay nakatutok sa papel at nagsusulat ng ideya. Mababakasan mo rin ng stress na sumasalamin sa kanilang mga mukha. Sa pangalawang taon ng kanilang kurso, sa Bachelor of Secondary Education, major in English, nararanasan na nila ang hirap at pressure sa kanilang kurso. Bagamat second year pa lang sila at pa third year na sa kolehiyo, parang nakikita na nila ang katotohanan kung gaano nakakapagod ang buhay kapag meron ng trabaho. Research, demo teaching, detailed lesson plan, reporting, group activities, mas demo at exam. Paniguradong magdamaga na naman yan. Ang mga instructor kasi natin, ay nako, wala man lang konsiderasyon, sunod-sunod pa yung pagpapagawa ng mga project. Nako, paano ba naman yung mental health ng mga estudyante hindi man lang iniisip? Kala mo mga major subject pero pang minor subject lang naman. Mukhang problemado ka dyan, Marbs, ha? Pero nakaka-stress nga. Ginagawa mo yung best mo pero stress pa rin ang ibibigay sa'yo. Teka lang ha, inhale, exhale na muna guys. Kaya natin to, be positive. Kung negative ang iisipin natin, edi mas lalo nating hindi matatapos ang gawain na ibinigay nila. Pahingi ng positivity, Crystal at saka Direk. Ayos na nga sa akin kahit stress basta pasado. Crystal nga pala, may tanong ako sa'yo. Ano ba yun, Jing? Di ba mag-fiesta sa inyo? Ha? Paano mo nasabi? Paano mo ka ako nalaman? Pero oo, malapit na nga ang fiesta sa amin. Taga saan ka nga pala, Crystal? Tagal na natin magkaibigan. Hindi ko pa alam kung taga saan kayong lahat. Bakit? Gusto mo bang magbakasyon sa Batangas? Ay, nako, taga Cavite lang ako sa may silang. Hindi naman ganun yung kalayo. Ako naman, taga Bicol. San Jose Malilipot. Baka naman pwedeng mamantikaan yung labi namin dyan, ha? Alam mo na kung pwede makipiesta sa inyo. Makikifiesta kami! Ay oo, maganda yan. Pampawala ng pagkadrain ng utak kong tuyot na gawa ng activities. Kaso nga may research tayo. Pwede ba yun? Ano ka ba? Mas okay nga yun. Kasi kahit papano, mag-i-enjoy tayo. Para naman makapag-unwind tayo kahit saglit. Ha? Gusto niyo ba talaga? Oo naman, ako gusto ko. Tinatanong pa ba yan? Wala nang stress. Ano pa bang magagawa ko? Sige, makifiesta tayo. Paniguradong magugustuhan niyo ang putahe namin, Ron. Yes! Sa wakas, pumayag na rin. Siyempre papayag yan si Crystal. Kasama naman kasi ang gwapong ako. Basta walang sisihan ha? Oo naman, basta KKB. Oo ba? Kanya-kanyang bayad. Sinabi mo yan ha? Huwag kang magpapalibre sa akin, hambog ka ha? Sus, kailan? Gawin muna natin yung research natin. Mamaya na tayo mag-usap at magplano tungkol sa mini vacation natin. Nako, pangit yung pinagpaplanuhan, di natutuloy. Parang katulad ng mga outing natin, naging drawing na lang. Che, direct isa. Gawin na nga muna natin yung research natin. Nag-focus na muna magkakaibigan sa paggawa ng research nila. Pinaghati-hati nila ang mga parte upang mas madaling matapos. Si Cristel ang nagtatype sa laptop habang sina Cristel naman ang nagre-revise kung may mga maling nagawa ang kagrupo. Kapag kailangan ng dagdagan pa, inabot na din sila ng ilang oras. Sa wakas, natapos na. Pwede pa talaga na ipa-revise yan ni Ma'am Joanne sa atin. Ay, revise. Don't get your hopes too high. Masyado ka namang killjoy dyan. Umayos ka nga, love. Love-lovin mo mukha mo. Love your face. Grabe ka, ha? Kung makapandiri ka sa akin, akala mo hindi ako naliligo ng once a day. Baliw.
Baka baliw sa'yo. Diyan talaga nagkatuluyan ang lola at lolo. Pero anong plano sa mini bakasyon natin? Anong araw tayo pupunta? Sigurado mas maganda kung mas maaga. Ang sabi ko kung anong araw, hindi ko sinabi ko mas maaga o hapon. Ano ka ba? Ano ba sa tingin mo, Crystal? Oo nga, sa tingin ko, mas makakapag-desisyon si Crystal kasi probinsya nila yon. Alam niya ang galawan doon at ang tourist spot. Maganda nga siguro kung mas maaga tayo para mas marami tayong oras para mag-enjoy. Boys hunting! Mas matatakot sila kapag nakita nila ang mukhang talaba. Ikaw, kamukha mo si King Kong. Aba, It's settled then. Tama yan. Mas maaga, mas maganda. Para mas makapag-enjoy tayo sa probinsya. After all, magpapagpag tayo ng stress doon. Bago tayo umuwi, pwede bang bumili tayo ng mga pampasalubong sa ating family? Daming pera ah. Iba talaga pag rich. Rich sa utang. ano bang mabibili doon sa Albay? Sa pagkain, madami din. Tulad ng pili nuts, masapan di pili, tsaka yung Bicol Express na nasa bote o kaya naman yung laing. Meron din mga t-shirts tsaka keychain. Wow, madami din pala. Saan naman tayo matutulog? Mag-hotel ba tayo, no? Syempre, kina Crystal. Pwede naman, papayag kaya si Crystal o sina mama at papa mo doon kung doon kami matutulog sa inyo pagpunta natin doon? Ipagpapaalam ko, don't worry. Pero sa tingin ko, mas gusto nga yan ni Inay at Itay. At saka, makakalas din ng gastos. Mahal din talaga kasi ngayon pagbubuk ng hotel. Kaso, papayagan ba tayo sa isang kwarto? Lalo na yan, may kasama tayong lalaki. Pwede naman ata na sasalas na lang sila. Pagagamitan na lang ng kutsyon tsaka electric fan para mas lalo siya maging komportable. Ayos lang sa akin, at least experience. Hindi naman ako maarte lalo pagdating sa tulugan. Guys, mag-aalas 3 na pala. Inabot na tayo ng hapon sa kakagawa ng research natin. Ano, uwi na tayo? Let's call it a day! Magpapaalam na ako kay mama. Kayo din, magpaalam din kayo sa mga magulang nyo or guardian nyo ha, para smooth ang pagpunta natin doon. Ay oo, magpapaalam din ako. Buti pinaalala mo. Sana payagan tayo maliban sa'yo, Derek. Ouch! Devil. Devil ka na naman. Ops, awat na ha. Magsiuwi na nga kayo. Si Jay naman ay dumiretso na din papuntang bahay nila. Pagdating sa bahay nila, ay natagpuan niya ang kanyang ina na nanonood ng paborito nitong K-drama. Nilapitan niya ang ina at hinalikan sa pisngi at nagmano na rin. Matapos nun, umupo na din siya katabi nito. Ma, inimbitahan pala ako sa fiesta. At saan naman yan na, Ber? Ay, baka mamaya makikipag-date ka lang, tapos uuwi ka, may laman ang iyong tiyan. Sa Albay po ang punta ko. At sinong kasama mo? Sina Crystal, Ma, si Marvy, at yung mga kaklase ko po. Malaki ka na. Nasa iyo na ang desisyon kung sasama ka. Basta ba, mag-ingat ka. Promise po, Ma. Mag-iingat po kami. Promise po, mag-iingat kami, Ma. Salamat po pala sa pagpayag. The best ka talaga, Ma. Excited na ako makapunta sa fiesta. Ayaan mo, pasasalubungan kita ng pili nuts. Sinabi ko bang pumapayag na ako? Sus, parang gano'n na din yun, Ma. Ayaw mo, may pili nuts ka. Ano pa bang magagawa ko? Susuhulan mo na agad ako. Ikaw talaga, Ma, ang tanging ina. 2 araw pa ang nakalipas. Nagmagpa siya na ang grupo ng magkakaibigan na magtungo sa Bicol. Sa umagang kanilang biyahe, agad silang nagtungo sa bus terminal sa Metro Manila. Habang naghihintay sila ng kanilang sasakyan, ay nag-almusal muna sila sa isang karinderya na malapit sa terminal.
Matapos ang maikling pahinga, nag-abang na sila ng bus patungong Legazpi. Nang dumating ang kanilang bus, agad naman silang sumakay at nagsimula ang kanilang mahabang biyahe. Sa loob ng bus, salo-salo sila sa mga kwento at biruan habang tinitingnan ang mga tanawin. May mga oras na nagpapahinga sila at may mga oras na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa kanilang destinasyon. Sa bawat paghinto ng bus sa mga terminal, ay mas lalo silang nagiging excited sa kanilang pagdating sa Legazpi. Hanggang sa wakas, pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Natapos ang kanilang biyahe, naramdam nila ang kaba sa bagong lugar na pupuntahan nila. Ramdam din nila ang sigla, pati na rin ang excitement para sa mga bakasyon nila. Pagkababa nila ng bus, ay nagpunta muna sila sa isang mall sa Legazpi at nagpa siyang kumain sa isang resto. Tingnan mo, may SM din pala dito. Oo naman, marami pa yan dito. May Ayala, Gaisano, Yasiano, may LCC rin. May mga mall din pala, no? Ano bang inaasahan mo, mga taong bundok, baniyo? Hindi ko lang inaasahan na may mga mall din dito. Anong akala mo? Tulad pa ng panahon ng Hapon? Baliw! May embarkadero din dito, may mga parks at saka pwedeng pasyalan. Bukod roon, meron ding mga falls at magagandang tanawin bukod sa Bulkang Mayon. Mga bata, bili na kayo ng pangontra sa masamang espiritu at sa mga aswang. Hindi naman po yan totoo. Yan ang inaakala nyo. Pero nakatago lang sila at naghihintay ng mabibiktima. Tama na po. Hindi po kami bibili. Ikaw, umalis na tayo. Tayo na. Bilis na. Mag-iingat kayo sa mga nilalang na nakatago sa dilim. Nang makakain at makapagpahinga, ay tinahak na uli nilang papunta sa may terminal, kung saan sumakay sila ng jeep papuntang Tabaco. Halos 1 oras din ang naging biyahe nila. Pumara si Cristal nang sinabi ng konduktor na datag. At pagtapak namin sa kalsada roon, ay may kanya-kanya agad na reaksyon ang magkakaibigan. Hindi naman pala ganoon kabaryo ang lugar nila. Tumawid na ang magkakaibigan sa kalsada. At nang makarating sila sa kabila, ay sinalubong sila ng boses ng mga nagpe-pedicab na nagtatanong kung sasakay ba sila. Nagsimula na silang maglakad papaloob. Pababa ang daan, kaya kahit papaano ay hindi gaanong nakakapagod. Lakad roon at lakad rito. Nadaanan din namin ang ibang bahay na gawa sa kubo. May iilan naman na gawa din sa semento. Ngunit hindi ganon kalakihan. Huminto sila sa isang gate na gawa sa kahoy. Marahang binuksan ito ni Cristal na nagdulot ng nakatatakot na tunog. Sabay sa sariwang hangin galing sa palayan. At ang pakiramdam ng pagbabago sa lugar na para bang may nakamasid sa kanilang bawat galaw. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng hindi pangkaraniwang atmosfera. Animoy may nakamasid sa kanilang bawat galaw. At ang pagtunog ng gate ay nagdulot ng takot sa puso ng magkakaibigan. Malayo pa ba? Guys, may dumaan na itim na pusa. O ano naman ngayon? Sabi ng lola ko at ng lolo ko, malas daw ang itim na pusa. Pag may ganyan daw, may mangyayaring masama. 2024 na ngayon, hindi na totoo yan. Ano ka ba? Oo nga. Kalalaki mong tao naniniwala ka sa pamahiin ng matatanda? Wala namang masama kung susundin natin. For your own safety measure din, di ba? Ay, iba ang English, ha? Teka, Cristal. Oh, bakit? May tindahan, baka pwedeng bumili muna tayo. Samahan na kita? Wag na, si Derek na lang ang isasama ko. Mas in demand kasi ako kesa sa'yo. Derek, tara na, bili tayo. Oh, sige. Hindiin na lang namin kayo.
snowbird sa akin, ha? Pabili po! Mabakal ka ning ano? Ho, pwede pong Tagalog. Ay, dayo. Ano palang bibili ninyo? Max po sa 20 pesos. Natutuyaan kayo ng laway ano? Ang daming candy yan. Kaninong bisita pala kayo? Kina Crystal po, yung babae pong nakaitim na backpack. Ay, Diyos me, yung mahabagil. Mag-iingat kayo. Takot din sila sa mga kahoy na matutulis. Bukod sa paril at pagi, tandaan niyo yan. Ano po? Hindi ko pwedeng sabihin. Pero mag-iingat kayo. Kung ako sa inyo, aalis na ako ngayon pa lang. Huwag kayong kakain ng anumang pagkain sa kanila. Ito nga palang candy. Umalis na kayo habang maaga pa. Nakabantay lang sila. Salamat po. Ang weird ni Manong. Baka ng trip. Pero, kinakabahan ako Pero wag na nating iparating kina Crystal. Baka kabahan din sila. Sige. Tara na. Lapitan na natin sila. Marbs. Wala palang snowbird. Eto na lang, Max na lang. O, tara na. Maglakad na ulit tayo. Malayo pa ba? Malapit na. Ibig sabihin malayo pa tayo pero malapit na. Parang love life ni Marvy. At nasali na naman ako, ha? Kung sinasagot mo na kasi ako, Marby, di sana masaya na ang buhay mo. Yung tipong pati asin lalamgamin. Sapak, gusto mo? Sabi na hindi tayo talo, hindi ikaw yung gusto ko. Bading ako pero hindi ko gusto yung type mo. Diyan talaga nagsimula ang lolo at lola ko. Ew, kadiri. Sus, sa gwapo kong ito. Saan banda? Bandang buong muka. Ay naku, lumalakas ang hangin. May hambog. Kaninong gate tong hinintuan natin? Medyo creepy. Pansin mo bang tinginan nila? Nakakatakot. Baka hindi lang sila sanay na may gwapo na dayo. Medyo makapal ka sa part niyan. Siyempre, kina-Crystal na ata yan. Ang creepy ng tunog ng kahoy. Sinamahan pa ng hangin. Tapos, nasa likod mo daw si Annabelle. Very funny. Kutusan kita dyan eh. Ariko, mapanakit ka na ha. Ayoko na sa'yo niyan pag ganyan ka. Nay! Crystal, anak! Nay! Namiss ko po kayo! Oh, ang sweet nila. Kaingit. Andito ka na. Bakit hindi ka man lang nagpasundo sa terminal? Pinaglakad mo pa ang mga bisita mo. Ikaw talagang bata ka, oo. Exercise na rin po yun, Nay. Walking kumbaga, pampalakas na rin po ng binti. Ay, sus, kayo talaga mga kabataan ngayon, oo. Ay, teka. Sila na ba? Opo, inay. Ay, nako, kagwapong bata naman ito. Tapos ang gaganda pa ng mga kaibigan mo. Nako, tita, maliit na bagay. Salamat po. Kayo din po maganda. Bakit nga ba dito tayo nag-uusap sa may gate? Ay, hala, tuloy na kayo. Tuloy kayo sa munting tahanan namin. Dito, magsiupo kayo. Huwag kayong mahihiya. Ako nga pala ang Tia Carmen ninyo. Ako naman po si Cristel at sila po sila Derek, Jane at Marby. Mano po? Mano po, tita? Ako din po, magmamano. Makikifiesta po pala kami bukas. Oo naman. Inaasahan na namin kayo. Lalo't na itawag na kayo sa akin ng anak ko. Ganun po ba? Butit na isipan yung makipiesta rito. Biglaan lang po talaga. Tsaka po nagkayayaan lang bigla. Hindi nyo makakalimutan ang piyesta rito. Nay, doon na po muna kami sa kwarto ko. Doon na po muna kami, tita. Mamaya na lang po. O siya, sige. Mag-aasikaso na din ako ng niluluto ko.
feel at home kayo, ha? Gusto niyo po ng tulong ko? Huwag na. Hindi na kinakailangan. Sige po tita. Pero kung kailangan niyo po ng tulong, 1 call away lang po kami. Sige. Tatandaan ko yan. Halina kayo. Siya nga pala. Eto yung kwarto ko. May isang higaan to, kasya sa 2 tao. Tapos yung 2 sa kutsyon na lang. Kaso, kayong 2, pwede bang sasala na lang kayo? Palalabasan na lang kayo ng electric fan. Diyan ko na lang ilalagay yung mga bag nyo sa katre. Ang tahimik pala rito. Oo nga. Nakakapanibago. Di tulad sa pinanggalingan natin. Ang sabihin mo, malayo sa maingay na syudad ng Maynila ang lugar na to. Tapos ang hangin, sariwang-sariwa din. It's giving the vibes of makakapagpahinga tayo from activities. Kung sakali makapagtapos ako ng aking pag-aaral, pipiliin ko na magtayo ng bahay ng ganito. Yan ay kung makakapagtapos ka. Joke. Oo nga no, isipin mo, gigising ka sa tahimik na kapaligiran. Di tulad sa Maynila, bonganga ng kapitbahay ng mga Marites at Maricho. Ang maririnig mo at yun na yung magiging alarm clock mo. Tapos, nagtatalo pa o kaya naman minsan nagchichismisan. Ay, ako din. Ganun din ang pangarap mo? Hindi. Akala ko kasi makakapagpahinga ako. Kasama pala yung stress. Ituro mo pa talaga ako, ha? Ikaw talaga, ha? Sa ganyan talaga nagsimula ang lolo at lola ko. Ikaw talaga nakakinis ka. Simula pa kanina sa Maynila, sa bus hanggang dito. Diyan nagsimula yung lola at lola mo. Bakit? Pwede naman talaga. Unlimited? Si tita na ata yan. Pasok po. Bukas po yan. Kain na mga anak. Luto na ang ulam nating bulalo. Mas lalong sumasarap. Lalo na't pagod kayo sa biyahe. Sige po tita, susunod po kami. Sige, mauna na ako. Maiwan ko na muna kayo. Sakto, kumukulo ng tiyan ko sa gutom. Kakakain mo pa lang dun sa KFC, Ilang oras na yun? Bulati na daw ata yan. Naku, ano ba kayo? Tara na, pumunta na tayo ng kusina. Masamang paghintayin ng pagkain. Sige, tara. Ang bango. Delisyoso. Habang papalapit, mas lalong bumabanga. Parang ako, habang papalapit, mas lalong gumagwapo. Baka gago, Nakakasakit ka na ng damdamin talaga, Tagos talaga hanggang buto. Wow! Umuusok pa ang ulam at kanin. Nakakatakam! Nandito na pala kayo. Magsiupo na kayo at kumain. Etong plato at mangko para sa ulam. Kayo po ba tita? Hindi pa ba kayo sasabay? Oo nga, inay. Sumabay na po kayo. Pabot naman ng kanin, Derek, Ano magic word? Isa. Ano nga muna? Please! Masaya ka na. Yan, alam mo naman pala Tito, ang sarap-sarap! Sabaw pa lang, ulam na! Tita, ang sarap nga po. Parang specialty niyo po ito ata. Hindi naman. Matagal ko kasing pinakuluan yan para sa inyo. Naku, Tito, paturo kung paano gumagawa ng ganito. Ang cholap-cholap. Ngayon pa lang po ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Para biro po. Hoy, ano ba kayo? Baka naman lumaki na ang ulo ng nanay ko niyan. Ayos lang. Masarap naman talaga, tita. Asan nga po pala si Tito, tita? Naghahanda siya ng ricado at karne na siyang gagamitin para bukas sa piyestahan. Parang busy na nga po ang lahat sa kapistahan parang bukas.
Alam nyo naman, kapag nai-stress ang karne, mas lalong sumasarap. Uy, ano ba kayo? Binibiro lang kayo ng nanay ko. Natigilan naman kayo kaagad. Tita, ngayon po ako nakatikin ng ganitong karne. Ang lambot at ang sarap. Bago nga po pala sa panlasa. Cristel, dahan-dahan. Di ka maubusan. Che, ako na naman ang nakita mo. Nako, tita, para na kaming bibitayan nito sa sarap. Last meal na yan. O siya, sige na. Kumain lang kayo. Tita, pwede po bang mag-request? Baka po may sisig bukas. Ang kapal mo naman, Cristel. Oo naman, iha. Masarap naman po talaga, tapos may kalamansi at itlog. Ayos ka lang po, tita. Oo nga po, tita. May nasabi po ba akong mali? Wala naman, iha. Hayaan mo. Bukas tataraban ko si Hermano na magbakal ng suwa. Tita, nosebleed na po ako. Grabe, busog na busog ako. Ako din, napadami ang kahain ko. Ako na po magliligpit nito. Ay, naku, wag na. Bisita kayo rito. Magpahinga na kayo. Naku, nakakaya naman po. Naku, hindi yan. Tara na. Ayusin na natin yung hihigaan nyo. Derek, patulong naman ako sa paglabas ng electric fan. Tsaka, yung kutsyon na rin. Pati na rin yung kumot at unan. Saan ito ilalagay? Sa salas na lang. Salamat. Pakiramdam ko, alagang-alaga ako rito. Grabe, ang sarap pala ng buhay sa probinsya. Ang bilis nga ng oras. Mag-aalas 11 na. Pag talaga nag-e-enjoy, ang bilis-bilis ng oras. Oh, papasok na kami sa loob. Matulog na din kayong dalawa rito ha. Siguro naman komportable kayo rito. Mas alaga pa talaga yan tito kaysa nasa Maynila yan sa boarding house. Hoy! Derek ha? Pareho tayong lalaki pero ayoko na may ginagawang ano ha? Ayoko ng ganon. Yan ay kung makapagpigil ako. Bastos ka! Ay, sasama na lang ako sa inyo. Ayoko ng ganito ha. May plano kang gasain ako ha. Sasama na lang ako sa kanila. Ay, kahit sasahig na lang ako. Ayoko talaga sa kanila. Siya, sige. Tara na, pumasok na tayo. O ngayon, sino sa atin ang sahigaan? At saka sa kutsyon sa baba. Malamang ikaw na lang, Marvin, sa ibaba ha? Kahit saan. Basta makahiga at makatulog. Okay na sa akin yun. Ako na sa taas. Sige. Naku, Kung yan ang gusto umihilig nyo. yan. Okay lang. Pa-close na po ng pinto. Good night, everyone. Uutusan? Sino ang magsasara? Sige na nga. Ako na lang. Sweet dreams. Malalim na ang gabi at hindi na din mabilang kung ilang pwesto na ang nagawa ni Derek. Inis niyang iminulat ang mga mata at nakiramdam sa paligid. Nang naramdaman niyang wala nang gising pa, ay bumangon siya. Namamahay ako Kahit anong pwesto, hindi ako makatulog. Ano kaya kung maglibot-libot na lang muna ako? Pampaantok lang. Tulog na silang lahat. Kaya maglilibot-libot na muna ako. Nagpa siyang binata na maglakad-lakad na muna sa sala. Dala-dala niya ang kanyang cellphone habang may nakatugtog na musika para karamay niya habang siya'y naglalakad. Nagsimula ang binata sa sala. Tiningnan ang mga larawan sa dingding, mga pamilya, mga kaibigan at masasayang alaala. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina. Tiningnan ang ref na baka kung may snack pa. Ngunit wala din siyang nakita kahit na anong pagkain. May 2 kwarto lang nandito. Ang isa panigurado kay Crystal. At yung pangalawa, baka master's bedroom na para sa parents niya. Meron ding dirty kitchen sa labas at comfort room. Astig
Kahit maliit lang ang bahay nila pero maaliwalas pa din sa paningin at pakiramdam. Teka, ano tong maliit na pinto dito sa may bandang dirty kitchen nila? Astig ah. Parang may secret door dito. Katulad nung nakikita ko sa mga pelikula. Na parang may secret agent. Tumingin-tingin ang binata sa paligid at dahan-dahang binuksan ang pinto upang hindi makalika ng tunog. Kinakabahan na nai-excite siya dahil pakiramdam niya may matutuklasan siyang bago. Ang tumambad sa kanya pagkabukas niya ng pinto ay hagdanan pababa. Dahil sa kuryosidad at pinaghalong excitement na mag-aala Dora the Explorer siya, ay nagsimula na siyang maglakad pababa. Wala naman sigurong masama kung sisilip ako. Kabado at kung ano-ano ang naglalaro sa isip niya ng mga oras na yun. Ngunit sa pagtungtong niya sa pinakadulo ng hagdan, may 4 na puro freezer ang tumambad sa kanya. Binuksan niya ang isa at napagtanto niyang puro lang karne ang tinitingnan niya at wala namang iba. Binuksan niya rin ang isa. Napagtanto niya na puro karne lang pala at tiningnan niya naman ang isa pa. Labis ang takot na naramdaman niya nang makita niya ang isang pugot na ulo. Napaatras siya sa kaba at sa hindi inaasahan, natalisod siya habang lumalayo sa mga freezer. Oh, may ulo! Shit! Ano itong napunta namin? Oh, shit! May mga yabag. Ayoko pang mamatay. Kailangang magtago ako. Parang nakarinig ako ng ingay. Parang amoy tao. Siyempre, amoy tao talaga, Tio. Karning tao naman kasi yung mga karning nakalagay dito sa ibaba. Ano yung ingay na narinig ko? Imahinasyon mo na yung Tio. Nagbilin pala si Crystal na huwag gagaluhin ang mga bisita niya. Ayos lang. Nagkatay naman tayo ng sapat para sa piyesta. Kung sa bagay, ano nga palang pinakukuha niya? Si Tia. Yung pinakukuha ni Hermana. Yung binti para sa adobo. Tapos atay para sa hikato. Samahan mo na rin ang ulo para sa sabaw. Nadinig mo ba na binibida ng tiya mo na nasarapan yung mga bisita ni Crystal sa laman ng tao? Kung alam lang nila kung ano ang totoo. Halika na. At kinakailangan na tayong pumunta sa kabilang bahay para magluto ng handa para sa piyesta bukas. Nakiramdam si Derek sa likod ng freezer. Pasalamat siya at hindi napuntahan ng dalawang lalaki ang pwesto niya. Pigil na pigil siyang gumawa ng tunog kahit na diring-diri na siya sa mga narinig niya. Nang masigurado niyang walang tao, ay lumabas na siya sa pinagtataguan niya. Pag binamalas nga naman oo, nasabay ata kami ng mga aswang. Kailangan ko masabihan yung iba. Sinigurado na muna niya na walang tao bago siya umakyat pataas. Matapos nun, ay pumunta siya sa kwarto ni na Crystal. Dahan-dahan niya itong binuksan para hindi makalikha ng ingay. At gaya ng inaasahan ay walang Crystal sa kwartong yon. At tanging yung iba lang ang natutulog doon. Jane! Jane! Gising! Marvy! Gising! Gumising kayo! Jane, ano ba? Marvy! Jane! Gising! Gising kayo! Marvy, gumising kayo! Aray ko! Ba't ba naman ako nilaglag sa higaan? Bilisan nyo! Anong trip yun? Nakakatol ka ba? Tulungan nyo ko! Gisingin natin si Crystal! Ha? Bakit? Oo nga, nagugulan naman kami sa iyo ha. Bakit parang takot na takot ka? Aswang sila!
Nakita ko sa freezer yung ulo ng tao. Bilisan nyo! Gisingin nyo si Cristel, tatakas tayo! O tapos, it's a prank, ganon. Kung gusto nyo mapahamak, edi wag na kayong sumama sa akin. Lecheng buhay to. Wala na tayong oras, ano ba? Chill! Eto na nga, ginigising na namin si Cristel. Pero sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Ano bang plano mo? Aalis tayo. Hindi tayo magiging hapunan ng mga aswang na yan. Bakit? Gising na, Tel. Tatakas tayo. Ha? Mamaya na lang namin ipapaliwanag. Halina kayo, sumunod kayo sa akin. Daan-daan lang ha. Huwag kayong gagawa ng ingay. Mars, dahan-dahan sa pagbukas ng front door. Baka mahuli tayo. Eto na nga. Bubuksan ko na. At saan kayo pupunta? Ba't hindi niyo ako isasama? Iiwan niyo ako? Takbo! Bilis! Tara na! Kailangan natin umalis bago tayo mahuli. Hindi ako makapaniwala na aswang sila. Bilisan niyo! Wala nang oras para magdrama tayo ngayon. Mag-focus kayong tumakbo. Gusto niyo bang makipaghabulan? Ate, gusto nilang maglaro. Pagbilang kong 3, ahabulin ko na din kayo. Si Cristel! Wala na si Cristel! Tayo na lang! Huwag tayo lilingon sa likuran! Isa! Bilis! Huwag kayong titigil! May malaking asong umahabol sa atin! Bilisan natin! 2! Shit! Pagod na ako. Cristel! Wala na si Cristel! Teka, Jane! Malapit na tayo sa mismong kalsada! 3! Oo. Pipilitin ko. Tumakbo ka lang. Daray, kunting tiis pa. Saan kayo pupunta? Ha? Hindi ko na makita pati si Marvy. Huwag kang hihinto! Naiinis na ako. Wala kayong karapatan na paglaruan kami. Jane, sabi ko huwag kang hihinto! Mabilis na iwinasiwas ni Jane ang nadampot niyang kawayan na may talim sa dulo. Agad silang nakipagbuno sa binatang aswang. Matatalo na sana si Jane nang pinukpok na rin ito ni Derek sa ulo. Sa tingin nyo ba, matatakasan nyo ko? Ha? Ha? Hindi. Pero ito, oo! Itong saksak na ito ay para sa mga kaibigan ko! Mabilis niyang kinuha ang kawayan at isinaksak rito. Ngunit daplis lang ang nangyari. Nakakuha si Derek ng bato at pinukpok ito sa ulo. Dahilan para mahilo ito at masaksak ito ni Jane sa braso. Agad na tumakbo ang dalawa dahil sa takot na gumanti pa ang lalaki. Jane! Jane, awat na! Humingi tayo ng tulong, tsaka may bahid na ako ng dugo. Nasugatan ka ba? Hindi naman. Tumakbo na tayo, bilis! Jane, sa may barangay. Doon sa nadaanan natin kanina, pagpunta natin dito, tumakbo ka! Huwag kang titigil! Derek, uminto ka na. Wala nang humahabol sa atin. Kaso, nawala na naman sina Marvy at Cristel. Pero himala, hindi nila tayo hinabol, maski dito. Teka, huminga na muna tayo. Siguro dahil kalsada na ito at may mga ilaw, may dumaraan na rin mga sasakyan. Hindi tulad doon sa labasan ng bahay ni na Cristal. Ang dilim. Bilisan natin. Humingi tayo ng tulong. Baka mamaya mahuli na tayo. Sa kabilang banda ng bahay ni na Cristal, hawak-hawak ng kalalakihan sina Marvy at Cristel na sobrang putla na sa kaba. Nagpupumigla sa mga ito sa takot. Takot na baka isunod silang gawing handa. Napakadali yung huliin. Akala nyo ba makalalabas kayo? Paano yung dalawa? Nakatakas yung pandagdag sana sanda. Walang hiya ka, Cristal! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako!
Hindi naman kasi dapat kayo pakikialaman eh. Kaso, masyado kayong mga pakialamero. Curiosity kills a cat. Nakakasuka kayo! Mga halimaw! Ama, anong gagawin sa kanila? Mas mabuting gawin lang silang pagkain dahil malalaman nila ang sekreto natin. Baka mamaya, pag pinakawalan natin ang mga yan, balikan pa tayo. Pero kaibigan ko sila, Ama. Hindi kaibigan ang turing nila sa'yo. Nakita mo ba kung anong kanilang ginawa? Pinagsalitaan ka ng masasamang bagay. Ipapaalala ko lang sa'yo, sila may mga taong pinoprotektahan mo na. Tapos, darating ang panahon na isusumpakan nila sa galit. Maging mabuting anak at sumunod sa iyong ama. Itali ang mga yan sa kawayan! Walang hiya ka talaga, Crystal! Sana hindi na lang kami nagtiwala sa'yo! Sinungaling ka! I hate you! I hate you! Hindi ba sabi ko naman sa inyo nung una pa lang? Walang sisihan. Kayo naman talagang namilit na pumunta rito. Sumunod lang ako. Manahimik kayo! Panigurado! Gigilitan ko kayo ng lek! Pero sino ba ang uunahin ko? Mini, mini, maini mo! Ho! Puwet ng kabayo ang siyang tatalo! Ang swerte mo naman. Teka! Ano ginagawa niyo? Bakit may kutsilyo? Humawa kayo, please! Promise wala kami pagsasabihan. Buhayin niyo lang kami. Wag! Anong ginagawa niyo kay Marvy? Pagsasama niyo! Marbs! Gumising ka! Gising, Marvy! Gising! Marvy, lumaban ka! Marvy! Magpaalam ka na sa kaibigan mo. Pero dapat, kanina mo pa ginawa. Paano ka makakapagpaalam kung patay na siya? Napakasama niyo! Baka naman pwedeng gilitan mo lang, Lek. Nangingisi na kaagad. Parang manok. Ano bang gagawin natin dito sa isa? Eh di patayin din. Mga halimaw kayo! Hindi na kayo naawa sa pamilya namin! Eh paano naman kami? Hindi ka ba naaawa sa amin? Kailangan din namin ng pagkain. Hindi! Mga baboy kayo! Gusto mo ba ng sikreto? Mas masarap ang karne pag nai-stress. Anong ibig niyo sabihin? Ganyan din yung sinabi ng nanay ni Crystal kanina. Aswang din ba siya, ha? Yung karne nung hapunan. Totoo ba yun, ha? Tama ba yun? Bingo! Sobrang labot, diba? At paniguradong hahanap-hanapin mo. Ang bababoy niyo sobra! Sumunod ka na! Maging mabait ka! Hindi ako masarap! Ano ba? Marvy! Crystal! Nandito kami! Kunting hintay na lang! Bumalik sila! Puntahan niyo sila! Carmen! Crystal! Bantayan niyo ang bahay natin! Alam niyo na! Anong kailangan niyo? Kap, nandito ka pala. Balitaan lang namin na nangyari mula sa dalawang batang ito. Nang-trip lamang po yung Kap. Hindi nga namin yung kilala eh. Kita niyo po ang dudungis. Nambibiktima na naman kayo. Sabihin niyo si Densyo, pag hindi ibalik ang kaibigan ng mga batang ito, mapipilitan akong gamitin ang aking baril. Hindi na naman kayo sumusunod sa kasunduan. Nag-imbite pa talaga kayo ng ihanda sa piyesta. Baka naman ka pwedeng mapag-usapan. Ibalik niyo si Crystal at si Marvy! Kap, yung Crystal na lang ang ibibigay namin. Balato niyo na sa amin yung isa kasi hindi na siya humihinga. Ang sasama ninyo! Pinatay niyo si Marvy!
Isa! Wala kayong puso! Kapitan, gusto mo bang masira ang kapistahan dahil sa mga dayong ito? Ibalik ninyo yung kaibigan nila. Ilabas niyo yung babae! Derek! Gail! Si Marvy! Ang sasama nila! Pinatay nila si Marvy! Aray! Hindi niyo kailangan itulak si Cristel sa lupa! Ayos ka lang ba? Kumusta ka? Gaya ng hinihingi mo, Kap. May konting gasgas lang, pero buhay pa naman. Alimaw sila, Derek! Alimaw sila! Tutulungan naman tayo ni Kapitan. Dahil tahan na. Iha, sigurado ka bang wala nang buhay ang kasamaan mo kanina? Opo! Ginalitan po nila sa leeg! Mga walang hiya kayo! Anong klaseng tao kayo? Wala kayong puso! Umuwi na tayo sa barangay. Pero bago yon, Ano pong gagawin niyo, Kap? tanggapin nyo to! Mata sa mata! Buhay para sa buhay! Denso, alam mo na. Malaman ko lang na sumuway na naman kayo. Makikita nyo, bukas, magtutos pa tayo! Nasaktan din naman ito ang anak ko. Dahil sinaktan mo din naman sila. At may pinatay kayo! Sa bahay naman ni na Cristal ay nandoon silang mag-ina sa loob at nakikiramdam. Ina, baka mamatay sila. Nakarinig ako ng putok ng baril. Hayaan mo na, Cristal. Wala ka nang magagawa. Pero kaibigan ko sila. Kailangan ko silang tulungan. Poprotektahan ko sila. Kasalanan ko to eh. Ang tanga-tanga ko. Sila na lang ang kaibigan ko. Manahimik ka at makiramdam. Dahil tatakas tayo kung kinakailangan. Pero paano si Ama? Susunod na lang sila. Pagiging mabuting ama mo. Hindi ko kayang pabayaan ang mga kaibigan ko. Gumising ka. Hindi ka nila totoong kaibigan. Nay, bitiwan mo ko. Saan mo ba ako dadalhin? Ano ba? Ba't pa ba ako inilalagay sa basement? Nay! Mas mapapahaba ka kung tutulungan mo ang mga kaibigan mo. Pagtataksil ito sa ating lahi. Kaya ikukulong na muna kita rito sa basement hanggang sa hindi mo inaayos ang emosyon mo. Matapos ang pangyayari, ay isinama ni Kapitan ang magkaibigan. Sa bahay nila ito binigyan ng may inom at pinagpahinga. Ramdam din kasi nila ang takot ng mga bata. Dahil sa nakatatakot na pinagdaanan mula sa mga aswang. Salamat po, Kap. Ang sarap po ng kape. Salamat din po. Magpahinga na muna kayo. Kwento nyo sa akin kung paano kayo napadpad sa lugar namin. Naimbitahan po kasi kami sa piyestahan. Galing pa po kaming Maynila. Hindi po namin lubos akalain na totoo pala ang aswang. Akala po kasi namin hindi totoo ang aswang at kwentong barbero lang. Si Cristel po ba? Kumusta? Ginagamot na siya sa clinic pero magiging mabuti din naman siya, mga anak. Kayo ba? Kumusta ang sugat nyo? Malayo naman po sa bituka. Gas-gas lang naman po mula sa pagtakbo kanina. Hinabol po kasi kami sa labasan. Mabuti na lang. Hindi kayo nayanggaw. Ano pong ibig sabihin nun? Hinawaan ang pagiging aswang. Pero hula ko po. Nakakain kami ng karne ng tao nung hapunan. Nadinig kasi namin. Nag-usap-usap yung mga lalaki dun sa basement. Ganun ba? Wala naman kayong naramdaman na kakaiba sa katawan nyo? Wala naman po, Kap. Mabuti naman. Pinakain lang pala kayo ng karne ng tao, pero hindi kayo nakawaan. May ibibigay nga pala ako sa inyo.
Ano? Maswerte pa din kayo. Ito ang buntot pagi at bote na mantika na kumukulo. Kung sakaling may aswang sa paligid, kukulo yan. Kinakailangan nyo ito para kung sakaling masundan kayo. Pero ang bawang at ang asin po ba? Ginagamit lamang yan panggisa at pagluto ng ulam. Kaya ito ang buntot pagi. Baonin nyo ito pag-uwi. Dahil hindi naman kayo pwedeng gumamit ng baril. Dahil wala naman kayong lisensya ang mga bata kayo. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Ipanatag nyo ang loob nyo. Ligtas na kayo rito. Salamat po. Salamat po ng marami, Kap. Oo nga pala. Mas makabubuti kung pag-uwi ninyo sa Maynila. Wala kayong pagsasabihan ng nangyari sa inyo. Nadinig nila kayo. Kahit gaano pa kayo kalayo. Kaya mag-iingat kayo. Ang mga aswang, tandaan ninyo, hindi pa isa-isa ang ganti, kundi buong grupo sila. Kaya kung maaari, kalimutan nyo na ito. Paano nga po pala ang katawan ni Marvy? Ang duto po niyan. Natatakot din po ako sa mga magulang niya. Lalo na, baka isipin nila, nababaliw ako pag sinabi kung ano ang totoong nangyari sa amin dito sa probinsya. Kung tama ang pagkakaintindi ko, makikita ng mga kamag-anak ng kaibigan nyo ang katawan nito. Pero, huwag kayong magpapaloko dahil puno lang ng saging yon. Ang totoo, may kakayahan silang gumamit ng ilusyon ng ganon. Paano po malalamang ilusyon lamang po yun? Ang sabi-sabi ng matatanda, pag daw dinaanan ng katawan sa bintana, hindi sa pinto, mawawala ang ilusyon. Pero wala pang nakakapagpatunay noon, maski ako. Hindi ko pa nararanasan yon. Paano niyo po pala sila nakilala? Siyempre nagpakilala sila sa akin. Sino ba iho ang tinutukoy mo? Yung pamilya po ni na Cristel. Yung tinatawag niyo pong Densyo. Nagbalik tanaw ang kapitan sa pangyayari noon, kung saan bago pa lang siyang barangay captain ng San Jose at may lumapit sa kanya. Pangako, hindi kami mamemeruisyon ng mga taga rito. Hayaan niyo lang po kaming tumira rito, Kapitan. Utang na loob ko po. May mga anak po ako. At mga bata pa sila. Gusto kong lumaki sila ng normal, malayo sa mga mapanghusgang tao. Maaari ko naman kayong payagan. Naku po, maraming salamat sa inyo. Hulog po kayo ng langit sa aming pamilya. Kapitan, paano niyo po sila nakilala? Matagal na yon. Pinagtabuyan din sila sa ibang barangay dahil usap-usapan na aswang nga sila. Dati nakikusap din sila sa akin na dito na lang muna sila sa kondisyon na hindi sila gagalaw ng mga residente dito. Kaya naging kampante ako. Ngayon, eto na naman ang naulit na pangyayari. Sumuway sila sa utos at sa kanilang pangako nang hindi sila gagalaw ng mga tao rito. Siguro, Kap, dahil din nalaman nila at nadiscover ko ang laman ng freezer nila na nasa basement, puno ng iba't ibang karne ng tao. Ganun ba? Makakaasa kang patitingnan ko yun bukas kasama ang mga taga-barangay. Sige po, Kap. Salamat din po talaga. Naway, pagpalain po kayo. Salamat at naniwala kayo sa amin kanina. Oo nga po. Kahit ang dungis na namin kanina. Siya matulog na kayo. May biyahe pa kayo bukas. Gising na, Derek. Gising na din si Jane. Maaga pa pala. Kumusta ka na? Ayos na ba ang sugat mo? Malalim ba? Hindi naman masyado. Tinulungan ako ng mga taga-barangay na linisan to. Grabe. Sobrang nakakatakot yung nangyari kagabi, no? Oo nga, Derek. Parang gusto kong tumakbo ng mabilis nung nakita ko yung aswang na nanlilisik ang mata.
Kaso mabagal akong tumakbo kaya nahuli ako. Hindi ko akalain na totoo pala talaga ang mga aswang. Akala ko kasi sabi-sabi lang. May awa pa rin talaga ang Diyos sa atin. Totoo yan. Pero grabe. Salamat rin kay Kapitan at sa mga tauhan niya. Hindi nila tayo iniwan. Bagos ay tinulungan pa nila tayo. Tama ka dyan, Cristel. Sobrang tapang ni Kapitan. Hindi siya natatakot kahit sa mga aswang. Oo nga, may tama ka. Kaya dapat talaga tayo magpasalamat sa kanya. Kaso, simpleng pasasalamat pa lang ang pwede natin na ibigay sa kanya. Gising na pala kayo. Kumusta ang tulog? Kahit papaano, Kapitan, ayos din naman po. Kap, hindi po pala ako nakapagpasalamat sa pag-rescue niyo po sa akin kagabi. Kung hindi niyo po yung ginawa, malamang ulam na po ako ngayon. Walang anuman, Iha. Kung nagugutom na kayo, meron ng handa sa labas. At kung natatakot kayo dahil baka isipin yung karne ng tao yon, may kalamansi naman doon. Kalamansi, Kap? Oo, kasasabi ko lang. Sabi-sabi kasi ng matatanda, mabilis mong malalaman kung karne ng tao ang isang putahe. Kung magpapataka ng kalamansi, sa ganon, malalaman mo o mawawala yung ilusyon. Sige, Kap. Tatandaan po namin ang importante na bagay na tulad ng ganyan. Pagkatapos yung kumain, inutusan ko na nga pala si Juan. Ihatid kayo sa Manila gamit ang van upang mapanatag naman ang loob at wala na mangyari sa inyong na masama. Naku, Kap, sobra-sobra na po. Babayaran niyo yung van ko, syempre. Ayos lang. Lalo pat dito nangyari sa barangay ko at mundi ka na kayo mapahama. Kap, ano pong handa nyo? May dessert po, Kap. Kayo talaga. Hindi na kayo nadala kahapon. Pagpasensya ninyo na po sila, Kap. Mga patay gutom kasi yan sa Maynila. Ay, grabe ka ha. Kaya nga, next in line ka din naman sa pagiging patay gutom. In denial ka pa. Kayo talaga, tama na nga asaran at baka magkapikunan pa kayong magkakaibigan. Meron dong seafoods at iba pang luto ng isda. Oo, may minatamis na sago pa din. Pwede kayong kumain. Wow, ang sarap naman po. Halika na sa labas. Kumakalam ng sikmura ko sa stress kahapon. Sundan natin si Kapitan. Naglalaway na ako sa dessert. Tara na! Halina kayo. Nandito kasi yung mga taga-barangay. Eto ang mga plato. Magpakabusog kayo ha, para hindi kayo magutom sa biyahe. Kumain na nga sila at nagpakabusog. Nang matapos kumain, Nabusog ka ba? Oo naman. Tinodo ko na ang kain kanina. Yun din naman ang payo ni Kap. Tinatanong pa ba yan? Ang laki nga ng tiyan ko eh. Hoy, handa na ba kayong umalis? Eto nga pala si Juan ang maghatid sa inyo. Magandang tanghali po, Manong. Magandang tanghali din. Alin na kayo, sumakay na kayo. Pinapainit ko lang naman ang makina at lalarga tayo. Kap, salamat po ulit ha. Oo nga po, Kap. Hindi ka po namin makakalimutan, promise. Pag nagkaroon po kami ng bakanting subject, dadalaw po kami sa inyo. Sakay na kayo. Derek, itago mo ito at gamitin mo kapag kailangan. Sure ka po, Kapitan? Ang laking pera po nito. Oo naman. Sino ba naman ang ibang magtutulungan? Siyempre tayo lang naman din. Salamat po, Kap. Derek, ikaw na lang hinihintay ni Manong. Sakay na! Oo, andyan na. Manong, naaalala ko, pwede pa ba tayong dumaan sa bilihan ng pasalubong? Seryoso ka? Nangako kasi ako kay Mama na bibilang ko siya ng pili nuts. Sige, bumili na muna tayo. Ayos lang po ba kayo, Manong? Oo naman. Pagdating natin sa Legazpi, sasabihin ko kayo.
Salamat, Manong. Ang bait niyo po. Oo nga po. Pagpalain ka po ni God, pati na din po si Kap. Sa loob ng maraming taon, ang pagdiriwang ng fiesta ay naging isang nakatatakot na karanasan para sa magkakaibigang sina Derek, Cristel at Jane. Sa bawat pagdiriwang, ang dilim ng gabay nagdudulot ng pag-aalala sa kanilang mga puso. Nagdudulot ng tanong kung ang mga aswang ba ay patuloy pa rin sa paghahanap ng bagong mabibiktima. Kahit na nakabalik na sila ng Maynila, ang agam-agam na ito'y hindi nawala. Patuloy na sumasalamin sa bawat kilos at salita nila. Natuto silang mas makiramdam sa paligid. Nang makauwi sila sa Maynila, ay nandun pa rin ang pangamba na baka nasundan sila ng mga kamag-anak ni Cristal. Ngunit sa awa ng Diyos, ay para itong bula na nawala, na para bang walang Cristal silang naging kaibigan. Siguro'y nagpakalayo-layo na rin ang mga ito at naghanap ng bagong mabibiktima. Ang pagkamatay ni Marvey isang pangyayaring hindi malilimutan ng kanilang grupo. Sa kabila ng sakit at lungkot na dala nito, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Hindi sila nagpatinag sa harap ng trahedya, bagkus ay nagkaisa upang mapagtagumpayan ito. Sa kabila ng pagsubok sa kanilang kinakaharap, ang kanilang mga alaala kay Marvey ay nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga puso, nagbibigay sa kanila ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ang kanilang pagsisikap na ipaliwanag ang tunay na nangyari kay Marvey sa kanyang pamilya ay naging madali. Hindi nila sinabi ang totoo dahil lumitaw din ang katawan ng kaibigan nila na wala ng buhay. Ang sabi ay nalunod daw. Pero alam ng tatlong totoo. Ipinaliwanag na din kasi ni Kapitan na may kakayahan ng mga aswang na gumawa ng ilusyon, tulad na gawin ang katawan ng saging bilang kapalit ng nabiktima nila. Sa huli, ang kanilang pagkakaibigan ay nagdala sa kanila sa tagumpay na malagpasan ang problema na kanilang napagdaanan. Sa kabila ng lahat ng mga panganib at pagsubok na kanilang hinaharap, sila'y nanatiling matatag, nagtutulungan upang magtagumpay. Ang kanilang mga alaala at karanasan ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Patuloy na magbibigay liwanag sa daan ng mga taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at pagmamahal. Ikaw ba, kapag inanyayahan ka sa piyesta, pupunta ka ba?